pinaputok na tilapia for today's ulam. Magandang araw mga ka-friendsi. For today's video, tayo po ngayon ay magaluto ng pinaputok na tilapia. At mamitas nga po muna tayo din ng bayabas ay kamatis po pala din sa may tabi ng aking kubo. Dahil nga po fresh na fresh yung namimitas ng kamatis ay yung kamatis po pala ay atin na po yung kunin. Ay fresh na fresh po man din tayo dyan at kahapon tayo ay nagligo. Ay ho, kahapon pa pala nagligo. Ay napakalaking bagay na po talaga na hindi na kami nabili ng kamatis. Ay sa panahon po ba ya ngayon ay nagamahal na ang bilihin. Ay ako na lang po ba ya naman ang hindi inamahal. Ay ho. At kung dati nga po ay napakababa ng bilihin, aba ngayon ay nagsitaasa na, ako na lang po ba ya naman ang napapag-iwanan at makamababa pa rin. Ay ayos lang naman po yun, basta po ba ya naman tayo ay maganda. Ay ayos na yun. Ay ho, dumali na naman. Ay naglagay na nga po tayo ng asin at saka po ay oyster sauce sa ating hiniwa-hiwang sibuyas at saka po ay kamatis. At hiwain na nga po natin aring ating nilinisang tilapia. At dito nga po natin hiniwa yan sa kanyang balugbog. Ay hindi ko nga po alam kung baga yan ay balugbog, kung baga sa tao ay balugbog. At pagkatapos nga po nating lagyan niya ng asin ay ilagay na nga po natin yung ating palaman. Ay idasik-dasik nga po natin yan papunta sa loob para po ay marami tayong mailagay na palaman. At kung wala naman po kayong mailutong pinaputok na tilapia ay baka naman po ay yung mga asawa-asawa ninyo ang paputokin ninyo ang uso. Ay nako, ay wag po gayon. Ay ho. Ay ako naman po ay nagabiro lang, wag nyo pong atutuhanin yun at baka kayo ay maibarangay. At pahiran nga po natin ng kaunting star margarine ari pong aluminum foil. Lagyan din po natin yan ng ilang pirasong hiniwa-hiwang kamatis. At lagyan din po natin yan ng ilang pirasong tanglad. At ipatong na nga po natin yung ating tilapia. At lagyan nga po uli natin yan ng hiniwa-hiwang kamatis at saka po ay oyster sauce. At nilagyan nga po uli natin yan ng tanglad at saka po ay dahon ng sibuyas. Kaunting star margarine nga po ang nilagay natin dyan sa kanyang ibabaw. Takpan na nga po natin yan at nang maisarado na ay itupi nga po natin ng makamaigi para po yung singaw ng ating isda ay hindi lumabas. Ay nakapagluto na nga rin po ako dati na rin, pero ang ginamit ko nga pong pambalot ay dahon ng saging. Ay kaya nga laan po nung ginamit ko ay dahon ng saging ang pangbalot ay naku po ay nabutas. Ay ari po talaga ang makamagandang gamitin at pag naluto ay walang kasingaw-singaw. Kaya po dapat yung pagkakabalot natin ay ayos na ayos para po yung singaw ng isda ay hindi makakalabas. At kung wala naman po kayong tanglad na mailagay ay pwede naman po ang luya. At dito nga po natin alutuin yan sa kawa at pahiran nga po natin yan ng kaunting mantika. Bali nga po 2 kawali na yung ating pinagsabay dyan para po ay sabay silang maluto. At ganyan na nga po ang itsura niya pagka naluluto. Tinime-slap ko nga po yan para makita ninyo. Ay utay-utay nga po siyang nalubo. Kaya nga po ay mas maganda ring gamitin kaysa sa dahon ng saging at hindi nasingaw. At ayan, luto na nga po ang ating pinaputok na tilapia. 25 minutes nga po natin yang niluto. Pag binuksan mo nga po siya ay talaga naman pong napakabango. Ay nakaw, ay talaga namang nakakagutom. At dahil nga po siya ay hindi nakasingaw, yung nilagay nga po nating tanglad ay talaga namang amoy na amoy. Ay talaga naman pong pagganari ang ulam ay talaga naman pong mapapalaki na naman ang kain natin na rin. Kaya naman mga ka-friendsi, ano pang inaintay natin dyan? Sakmala na! Ay sarap na sarap po talaga kami ng inay ko dyan at talaga naman pong yung lasa ng isda ay makamalinamnam at hindi na rin po siya makamalansa. Ay talaga naman pong nakakalaki ng kain pagkaganari ang ulam. Mga ka-friendsi, hanggang sa susunod na video. Thank you for watching!